Mayamang buhay sa inyong lahat na nagpasya na puntahan ang website ng Federal Cooperative Organizers of the Philippines. Maring may nagturo sa inyo na pumunta sa aming website at hinihiling ko po na pasalamatan ninyo ang tao na naghikayat sa inyo na sumali sa ating napakagandang programa na tatapos sa ating kahirapan. Ang Hugpong Federal Organizers of the Philippines, Maharlika Chapter, at ang Federal Cooperative Organizers of the Philippines ay nagsanib puwersa po upang maging partners for change at upang suportahan ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang laban sa kahirapan. Paano nga ba natin tatapusin ang kahirapan? Kailangan natin hugpungin ang sangbayanang Pilipino. Ano po ba ibig sabihin ng hugpong? Ang ibig sabihin ng hugpong ay pagkakaisa. Kailangan po natin pagkaisahin ang sambayanang Pilipino na pairalin ang federalismo at kooperatibismo sa ating bansa upang matapos na ang kahirapan. Ano ba ang federalismo? Ang federalismo ay isang sistema ng pamamahala na kung saan ang kapangyarihan ay nahati sa pagitan ng central authority o federal government at ng regional states government upang ang lahat ng aksyon o desisyon pangpolitikal ay hayagan at malapit sa mamamayan. Kaya ano naman ba ang kooperatibismo? Ang kooperatibismo ay federalismo rin. Bakit? Dahil ang sistema ng pamamahala nito ay nahati rin sa pagitan ng central authority, ang tertiary cooperative. Ito ang federation ng mga secondary co-ops at ng regional states government na ito yung mga secondary cooperatives na federation naman ito ng mga primary cooperatives. At lahat ng aksyon o desisyon pangpolitikal ay hayagan at malapit sa primary cooperatives na binubuo ng mga tao na kasapi ng kooperatiba. Ibig sabihin, kung ang kooperatibismo ay paiiralin sa buong bansa, umiiral na rin ang federalismo. Dahil dito, layunin ng Hugpong Federal Movement of the Philippines, Maharlika Chapter, at ng Federal Cooperative Organizers of the Philippines na bumuo ng 42,036 barangay cooperatives sa buong Pilipinas na pamamahalaan ng 82 regional federations sa ilalim ng isang national federation. Ang pinakamalaking hamon para magawa natin na hugpungin ang buong sambayanan o pagkaisahin silang lahat at hindi basta mabuwag kailanman ay ang kilusan na tutulong na mabago natin sa puso at isipan ng bawat Pilipino na maging isang pilantropo. Dahil ang pagkakawatak-watak natin ang siyang hadlang sa ating pag-asenso. Ngunit kung ang mamamayan ay nagkakaisa, madali tayong umasenso. Nahahati kasi tayo sa iba't ibang reliyon, iba't ibang political ideologies, political parties at iba pa. Kailangan natin magkaroon ng common goal at ang ating common goal ay ang pilantropiya. Okay, nasa puso mo ba ang pagmamahal sa kapwa? Lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Gusto mo ba sila tulungan sa abot ng makakaya mong ibigay? Kung ito ang ugali ng puso mo, isa kang pilantropo. Ang pilantropo ay wikang Griego na dalawang salita na pinagsama. Pil, ang magmahal, at antropo, kapwa-tao. Kaya ang pilantropo ay nangangahulugan ang magmahal ng kapwa-tao. Sa mga Kristiyano, inutos ni Jesus na ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili.
Kaya nga, doon sa kautusan na yun, iniuutos ng ating Panginoong Hesukristo na ibigin mo ang iyong kapwa, na unahin mo sila bago ang iyong sarili. Sa mga Muslim, sa isa sa 5 pillars of Islam ay ang zakat o kawanggawa, ang pagtulong din sa kapwa, na mahalin din nila ang kapwa-tao. Kaya nga, maging Kristiyano man tayo o maging tayo ay Muslim, iisa ang kahulugan ng ating relihiyon at ito ay ang mahalin ang ating kapwa-tao. Sa makatuwid, tinatawagan ang lahat ng mga tao na maging pilantropo. Ano kaya ang magaganap kung lahat ng tao ay susundin ito? Maniniwala ba tayo kung sasabihin ko na mawawala ang kahirapan ng sangkatauhan kung lahat ng tao ay magiging pilantropo? Akala ng mga tao na ang pagiging pilantropo ay para lamang sa mayayaman. Ang katotohanan, ang pilantropo ay mabuting kaugalian para sa lahat ng mga tao. Higit na kailangan matutunan ng mahihirap ang pagiging pilantropo. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ito ang susi patungo sa kasaganaan. Dahil ang magmahal sa kapwa-tao ang siyang pinagpapala. Ang tumulong sa kanila sa abot ng iyong makakaya ay pinagpapala. Kagaya rin ito ng pagtatanim ng binhi. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Ang itinanim mo na pagmamahal sa iyong kapwa ay magbubunga ng maraming pagmamahal mula sa iyong kapwa. Kaya sa batas ng kalikasan, ang itinanim mo na isang butil ng mais ay magbubunga ng maraming busal na mais na may maraming butil. Sa makatuwid, ang tao na nagsasanay ng pilantropiya ay ang mga tao na sumasagana at pinagpapala. Kaya kung lahat ng tao ay pilantropo, walang taong mahirap. Kaya nga, ang Donations Revenue Sharing System ay inilunsad ng Federal Cooperative Organizers of the Philippines sa pakikipagsanib puwersa sa hugpong Federal Movement of the Philippines Maharlika Chapter. Ang Donations Revenue Sharing System o DRSS ay pilantropiya. Ang kahulugan ng pilantropiya ay ang pagsisikap na paunlarin ang kabutihan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng donasyon mula sa pagmamahal sa kapwa-tao. At yung Federal Cooperative Organizers of the Philippines at hugpong Federal Movement of the Philippines Maharlika Chapter ay isang samahan ng mga pilantropo. Ang kahulugan ng pilantropo ay ang isa na nagmamahal sa tao at isa na nagbibigay ng salapi sa pakinabang ng sangkatauhan. Kaya nga, ang DRSS ay inilunsad upang lahat ng sumali ay magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataon na magkaroon ng pondo para sa kanyang pagtulong sa kapwa. Bawat sumali sa DRSS ay nagdodonasyon ng 300 piso kada buwan. Siya rin ay may tungkulin na magdagdag ng 3 pilantropo sa organisasyon. At dahil doon, ang mga pilantropo na nagtutulungan ay mabilis na dumarami. Bawat sumali ay agad kumikilos na sa loob lamang ng 1 linggo, siya ay gagawa na upang maidagdag niya ang 3 pilantropo sa organisasyon. Ito ang tinatawag namin na triple concept. Mabilis na dumarami ang mga pilantropo ang nagmamahal sa kapwa-tao dahil lahat ng sumasali ay kusang loob na itinuturo ang kahalagahan ng pagiging isang pilantropo sa buhay natin
para sa ating kasaganaan at pag-unlad. Kaya nga, ang matibay na paniniwala natin na ang pilantropo ang daan palabas ng kahirapan, ang dahilan kung bakit misyon nating lahat na gawing pilantropo ang lahat ng mga tao. Kaya nga, paano natin gagawin ito? Obligahin natin ang ating sarili na ituro sa 3 tao sa loob ng 1 linggo mula sa pagsali natin sa DRSS na sila ay pasalihin rin natin sa DRSS at sila'y maging isa ding pilantropo. Sa makatuwid, may 2 papel na ginagampanan ng pilantropo. Una, bilang donor at ikalawa, bilang fundraiser. Bilang donor, tungkulin mo na magdonasyon kada buwan ng 300 piso. Bilang fundraiser, tungkulin mo na magdagdag ng 3 pilantropo sa loob ng 1 linggo. Ito nga yung tinatawag nating triple concept. Bilang fundraiser, dahil sa triple concept, mabilis mo na mabubuo ang fundraising amount goal mo na 2 million pesos na mabubuo mo ito sa loob lamang ng 10 linggo o 2 buwan at kalahati. Saan mo naman gagamitin ang 2 milyong pondo mo? Ito ay gagamitin mo bilang capital share mo sa pagsali sa pagtatatag ng ating mga barangay cooperative banks o bank co-op na itatayo ng Hugpong Federal Movement of the Philippines Maharlika Chapter sa pakikipagsanib puwersa sa Federal Cooperative Organizers of the Philippines na itatatag ito at itatayo sa 42,036 barangays sa buong Pilipinas. At kaya nga, dito po namin kayo inaanyayahan na magkipagtulungan at pag-aralan mabuti at kung itong audio book na ito, no, audio electronic book ay patuloy mong pinakikinggan o paulit-ulit mong pinakikinggan, uunlad ka na maging isang pilantropo. Isa puso mo at isa isip mo ang mga nilalaman nito hanggang masabi mo sa iyong sarili, ako ay isang pilantropo. At kaya nga, ako po si Timmy Richard Gabriel, ang founding chairman and president ng Federal Cooperative Organizers of the Philippines, ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig at kung mayroon pa po kayong mga katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa aming tanggapan sa 2772 Bruger Street, Barangay Putatan, Muntinlupa City. O maaari po kayong tumawag sa 0917-343-8541 or 0995-996-1715. At kung pwede rin po ninyong puntahan ang ating website, no, ang federalcooperative.weebly.com at pwede rin po kayong mag-email sa federalcooperativa@gmail.com. Maraming